Samantala, isang babaeng OFW ang itinumba sa Tagum City. Sa Ilocos Sur na disgrasya naman ang isang bus dahil sa driver na nakatulog. Ang mga balita sa probinsya sa pagtutok ni JP Soriano. Bus sumalpok sa gilid ng bundok sa Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nakaidlip umano ang driver ng pampasaherong bus kaya dumiretso ito. Ligtas naman ang mga sakay nito. Nagkausap na rin ang kawani ng DPWH at driver ng bus para sa pagkasaayos ng mga nasirang signages. Babaeng OFW patay sa pamamaril sa Tagum City, Davao del Norte. Batay sa investigasyon, makikipagkita ang biktima sa kanyang abogado para sa refund kaugnay sa di na prosesong dokumento sa kanyang annulment. Tinitignan ng pulisya kung may kinalaman ng krimen sa posibleng away ng biktima at kanyang mister, gayon din ang annulment nila. Naunang sinabi ng kaanak ng biktima na wala raw silang nalalamang away ng dating mag-asawa. Sa Candelaria, Quezon, konduktor ng bus napatay habang umaawat sa away kalsada. Ayon sa pulisya, binaril ang biktima habang namamagitan sa sagutan ng bus driver at isang rider na muntik na raw nilang masagi. Agad tumakas ang rider na suspect. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya ng biktima at bus driver. Rider patay matapos sumalpok ng nakasalubong na truck sa Laurel, Batangas. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang rider sa pakurbadang bahagi ng highway at napunta ito sa linya ng ELF truck. Dead on arrival sa ospital habang sugatan ang sakay nito. Ayon sa pulisya, nagkausap na raw ang magkabilang panig. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.